natanong niya na ba minsan kung ano ba ang kasaysayan ng ating pambansang wika? Kasi ako, lagi ko naiisip kung paano nga ba nabuo ang ating wikang Pilipino. Gusto niyo bang malaman? Tara! Unahin natin. Ano nga ba ang wikang Pilipino? Opisyal at wikang pero hindi ng ating pagkakaroon lang at pagkukas. Mula sa mga sinuunang panahon, ang simula ng ating wika ay patuloy ng umuulat at pinagsiyaman ng mga bakmila na abungak. Ako nga pala si Ryan Sedling Jordan. Ako naman po si Jenalyn Manayaw. Tapos naman ay sa Ngayon ay samahan niyo kami magbalik tanaw sa kasaysayan ng ating pambansang wika. kahit naman yung bakit Bago pa nga makatapak ang mga Kastila sa ating bansa, ang mga sinaunang katutubong Pilipino ay may kanya-kanya ng mga wika tulad ng Cebuano, Ilocano at syempre ang mga Lipata. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling sistema ng pagsusulat at oras ng pagsusulat na kung tawagin ay baybayin. Subalit, pagkatapos ito ay unti-unti rin nahuli at ilipat sa Latin alphabeto ng panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila. Noong panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila, talagang umusbong ang wikang Kastila at ang gagawin natin sa lahat ng aspeto ng komunikasyon. Ito ay sinadya ng mga Espanyol upang maitago ang tunay nila layunin sa mga mamamayang Pilipino. Pero sa kabila ng mga hamon ito, mga Tagalog bilang pangunahing wika sa panitikan. Dito lumabas ang mga taong kapuluhang katulad ng Florentine Laurels, Ipreses Balagtas, nagbigay inspirasyon at pag-asa ng mga kasulat mo. Ngunit kahit katapos na ang kolonyalismo ng mga Kastila, ramdam pa rin ang impluwensya ng wikang Espanyol sa ating pambansang wika. Na nagpapatuloy ng magtitaraw at nagsasama ang mga salitang Kastila at salitang Pilipino, kaya naman lalo itong umudlat at sumaman sa modernong panahon. Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng wikang Pilipino. Matapos ang pamamahala ng Espanya, ipinakilala ng mga Amerikano ang Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon. Sa kabila ng pag-usbong ng Ingles, hindi nawala ang paggamit ng katutubong wika. Sa katunayan, nagkaroon ng mga pagsisikap na itaguyod ang mga lokal na wika. At ang mga manunulat at guro ay nagpatuloy sa paglikha ng mga akdang nakasulat sa Filipino at iba pang katutubong wika. Noong 1935, sa ilalim ng Saligang Batas, kinilala ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika na nagbigay diin sa halagaan ng sariling wika sa kabila ng impluwensyang Amerikano. Fun facts. Ang pamana ng pamahalang Amerikano ay patuloy na humubog sa wikang Pilipino kahit pagkatapos ng kalayaan noong 1946, kung saan ang Ingles ay nanatiling opisyal na wika kasabay ng Filipino na nakaimpluwensya sa media, gobyerno at edukasyon na patuloy na tumutulong sa ating Pilipino upang maging isang international na bansa. Ang panahon ng Amerikano ay nagbigay daan sa mas malawak na pag-aaral at pag-unawa sa mga wika ng Pilipinas at naglatag ng pundasyon para sa pagbuo ng isang pambansang wika na magiging simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon mula 1942 hanggang 1945, nagkaroon ng malaking epekto sa wikang Pilipino. Ang mga Hapon ay nagpatupad ng mga patakaran na nag-aatas sa mga guro na magturo ng wikang Hapon sa mga paaralan at opisina na layuning ipalaganap ang kanilang wika at kultura. Pero sa kabila ng mga ito, hindi nagpatinag ang mga Pilipino. Patuloy nilang ginamit ang kanilang sariling wika, ang Pilipino, sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga pa rin ang mga lokal na wika sa kanilang komunikasyon at pagkakakilanlan.
at maraming manunulat at artista ang nagpatuloy sa paglikha ng mga akdang nakasuot sa Filipino. Gamat puno ng takot at hirap ang pananakop, nagbigay ito ng lakas sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang wika at kultura. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa kanilang diwa ng pagkakaisa at pagmamalaki sa sariling wika na naging mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sa huli, ipinakita nito na kahit sa gitna ng pagsubok, ang pagmamahal sa sariling wika ay kailanman hindi mawawala. At syempre, hindi mo mawala ang pagiging opisyal ng ating pambansang wika noong 1987 sa ilalim ng Saligang Batas. Ayon sa Titulo 14, Seksyon 6, sinatakda na ang Pilipino ay ang magiging pambansang wika at dapat itong gamitin sa mga opisyal at dokumento at komunikasyon. Ang layunin ng opisyal na paggamit ay upang magpalaganap ang pagkakaunawaan at pagkakaisa sa bansa at itaguyod ang kultura at identidad ng mga Pilipino. Tunay ang nakakamangha ang kasaysayan ng ating pambansang wika. Kaya nga, at hindi lang yun ang ating pambansang wika. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino. Oo nga. Kaya't dapat natin itong pagyamanin at ipagmalaki dahil sa kasaysayan ito. Sana'y may natutunan kayo sa aming programa. Hanggang sa muli, paalam!